Anyway, sino ba? Si Sam Nielsen, nasa lungsod ng Marikina. Si Sam, kamusta ang sitwasyon sa Marikina? Joel, pasensya na, no? At hindi na tayo nakapag-ikot sa ating area of responsibility. Alam ko, naipit ka na dyan. Oo, matapos na kanina pa lamang madaling araw gumising tayo. Hindi na rin ako nakatulog dahil nga sa minumonitor ko yung patuloy na pagtaas ng ilog dito sa Marikina. Alam mo, pagka tuloy-tuloy yung pag-ulan, hindi na napapakali itong ating mga kapuso dito sa Marikina City. Particular dito sa aking kinaroroonan, dito sa Barangay Industrial Valley Complex. Dito nga sa lungsod ng Marikina. Boundary kasi ito, Joel, ng Marikina at ng Quezon City. Kung familiar ka, galing ka ng C5, tatahakin mo yung papasok ng Marikina via Riverbank, Ito yung madadaanan mo. Ngayon po, itong mismong magkabilang lane ng highway na ito ay wala nang dumadang sasakyan sapagkat nagkulay tsokolate na. Itong karagatan na sasabihin ko Pero yung tubig galing sa ilog ito, umabot na po hanggang sa may gutter na at unti-unti lang sumasampa dito naman sa komunidad ng Olandes, kung saan naman tayo nakatira dito, Joel. At yung drainage kasi dito naayos na nung mangyaring Ondoy, pero maging yun ay hindi na po umuubra ngayon. Ibig kong sabihin, nagsimula nang mapuno rin yan dahan-dahan dahil wala nang paglalabasan. Yung tubig na nanggagaling naman sa ilog nitong Marikina, halos pumantay na, Joel, yung level ng ilog ng Marikina at nitong gutter mismo dito sa may highway, dito sa may C5 hanggang dyan sa may bahagi na ng FBR loop o dyan sa may riverbank. Kung di ako nagkakamali, ang tail end nitong bahala ito ay hanggang dyan sa may bahagi ng Camp Atienza na malapit na sa paahon ng Blue Ridge. Yung portion na yan, medyo may kataasan yan, kaya't yung mga sasakyan na nakaparada dito sa may ilalim ng tulay, ito yung ruta, papunta ka naman, kung aakyat ka ng Marcos Highway, inalis na po lahat ito ng mga residente dito dahil sa pangambang maalod na naman ito matapos nga yung mangyaring Ondoy. Noong nakalipas na mga panahon, alumpihit na rin itong aking mga kapitbahay dito. Animoy kala mo mga daga dahil nagsisimula na rin sila maglikas ng kanilang mga gamitan. Bagaman itong area na ito talagang madalang na kaming bahain ng ganito, pero dahil nga po sa umabot na sa critical yung level ng ilog dito ay hindi na rin nagpakakasiguro itong mga kalugar ko dito para naman lumikas na rin doon sa mabababang lugar. Sa mga oras ito, Joel, busy rin itong mga barangay official namin dito. At habang tinitignan ko yung ilog, marami na akong malalaking debris na nakikita dito. Marahil ay galing naman dyan sa may portion sa lalawigan ng Rizal. Yan ang sitwasyon. Mula dito ang inyong kapuso sa amin sa Jimmy Speradyo, DCWB.